Ikinadismaya ni DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Special Advisor Mayor Benji Magalong ang bumungad na substandard na proyekto sa Pampanga. May babala rin ng mga opisyal sa kontraktor ng naturang proyekto na ayon umano sa ulat ay nagpapahiram ng kanilang lisensya. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Substandard, mali ang plano at nasa isang taon pa lang mula nang natapos ay nasira na agad ang isang flood control project sa Arayat, Pampanga. Kitang-kitang sira nito at oras na umapaw ang Pampanga River ay tiyak na babahain ng mga kabayan na nasa paligid. Kaya oras na umuulan ng malakas ay hindi maalis na mangamba ang mga residente sa lugar. Itong nakita sa inspeksyon ni na Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon kay Dizon, taong 2023 nang matapos ito, nasira noong 2024 at hanggang ngayong 2025 ay hindi pa rin naisa sa ayos. Anya, madaming analysis ang kinakailangan sa mga ganitong proyekto na may kinalaman sa major river system. Kinakantado na naman ng mga tao dito yung flood control project na to, kamukha na nakikita natin sa ibang lugar. So, nag-even din na kami ni Mayor Benji kasi paulit-ulit na lang substandard ang pagkaplano, doon pa lang sa mga district engineer at yung mga project engineer dito, liable na sila doon. Kasi tingin ko lang, ang nangyari dito, gusto nilang mag-project, gusto nilang kumita, gumawa sila ng project. Nagkakahalaga ng higit 300 million pesos ang proyektong ito. Tinitingnan din ng DPWH ang ulat na pinahiram umano ng kontraktor ang lisensya nito. Dapat magsabi ka na, magagaman din namin yan. So, matotrouble ka niyan, hindi ako nagbibiro. Pagka hindi ka magsabi sa amin ng maayos, sabihan mo na kami. Kasi, problema to. Problema yun ni boss. Engineer, problema yun. Ayon kay Dizon, malinaw na palpak ang proyekto at dahil sa gross negligence, may basihan ng DPWH na magpasara at magsampa ng kaso. Because we're receiving reports na hindi talaga siya ang gumagawa, na pinahiram lang yung lisensya niya. But we have to validate those reports. Pero I told him, magsabi ka na ng totoo ngayon pa lang. Kasi kung totoo yun, isa ding posibleng rason yun kung bakit hindi maganda ang pagkagawa. Kasunod naman ang pagpapangalan kay dating Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee, tiniyak ni Secretary Dizon na kahit wala na sa serbisyo, ay pananagutin ng mga mapapatunayan na may sala. Anya kanilang sinisiguro na mga maaaring ebidensya sa opisina nito at maging ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral, gaya ng mga laptop at mga dokumento ay nasecure. Samantala, pagdating naman sa nagpapatuloy na pagdinig ng ICI, maraming mga personalidad ang naimbitahan kahapon. Okay naman, maganda naman at marami naman silang nire-reveal. Very cooperative naman lahat yung mga pinapatawag. At open naman, halos kanya Very open silang nagbibigay ng kanilang mga revelation. Ayon kay former Senator Grace Poe, kanyang ipinaliwanag sa ICI kung paano ang naging proseso sa 2025 budget. Ayon kay Poe, nais malaman ng ICI kung sino ang proponent sa likod ng mga posibleng substandard o goose project. I told them that I wasn't the chairman of the budget during those times in question with regards to the ghost control projects. Ang nakikita kong pagbabago dito ay lahat ng amendments dapat may nakalagay na pangalan ng proponent kung sino ang nagtulak nito. So I mean, it's a learning process, it's a painful process, pero sa tingin ko kailangan. Ayon naman kay Nabotas Representative Toby Chanco, lahat ng hinihinging ebidensya sa kanya ay kanyang ibinigay sa komisyon. Kasama rin sa nagtungo kahapon sa ICI ay si Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Samantala, nagsagawa ng paglagda ng Memorandum of Agreement ng ICI sa iba't ibang mga institusyon, kabilang na dito ang grupong Mayors for Good Governance kung saan dumalo sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at Pasig City Mayor Vico Soto. Dito ay binigyang din ni ICI Chairperson Andres Reyes na honesty is the best policy at no one is above the law. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.